ingredients natin, gata, latek, glutinous flour, rice flour, sugar, condensed, and food color. Sa pinaglutuan ko na latik, dito ko na lang din ihahalo-halo ang condensed milk, gata, sugar, at itong ube flavor ng McCormick. Ito, lalagay ko na ang gata. Nilagay ko muna yan. And then, sugar. Ayan. Halo-haluin muna natin para ma-dissolve siya. Unti-unti. Ayan. So, antayin lang natin na unti-unti lang paglalagay. Okay. And then, ito, lalagyan na natin ng condensed milk. Ayan. Konti lang nilagay ko ng sugar kanina kasi baka sobrang tumamis. Ayan. Dissolve lang muna natin ulit. Ayan. Hanggang sa mag-mix ang gata, condense, and sugar. Okay. Next, itong ube naman lalagyan natin. Konti-konti lang ang paglagay para ayan. Ayan. And then mix it well again. Konti pa. Ayan. Para mas maganda yung ating okay. Palalagyan na natin unti-unti ang glutinous. Ayan. Dahan-dahan lang. Para mamaya kapag sinalang na natin sa apoy, hindi siya magbubuo. Okay. Okay. Lutuin na natin. Ayan, mahinang apoy lang. Mahinang apoy. Unti-unti ang paglagay. Pero pinatay ko muna yung kalan kasi pag mainit na mainit, magbubuo-buo siya at mahirap nang haluin. So, habang mainit, yan, bubuhos ko na lahat. Okay. Naibuhos ko na lahat. And then, open ko na ulit yung kalan. Continuous na paghalo lang ang gagawin para hindi siya magbuo-buo at maging makunat sa huli. Ayan, nagbubuo-buo na siya. So, ang kailangan lang talaga constant na halo para maging even ang pagluto. Ayan. Ayan, mahinang apoy lang. Then, na magbuo, halo lang talaga. So, I recommend na iluto nyo to sa teflon para hindi siya dumikit. Ayan, look mo. At para walang sayang. Ayan, nilagay ko na sa lalagyanan at lalagyan natin ngayon ng latik. Ayan, spread. That's it. Ayan na po ang finished product ng ube halaya glutinous.